sapagkat marami ang mga lumalakad na kaaway ng krus ni Kristo. And now, church, as you know, nasa Ezra 4 tayo. Sana nakapagbasa kayo. In Ezra 4, ang mga paalalang yun ay may pagbabalik para sa atin. May malinaw na misyon ang Diyos para sa kanyang mga piniling tao, hindi ba? At determinado silang tapusin ito. Pero, noon pa man, ay may pattern of opposition na. Oposisyon na pabalik-balik at naroon na ang gawain ng mga kaaway ng Diyos na pigilan ang mga plano ng Diyos. Sa pamamagitan din ng isang sulat, tulad ng sulat ni Pablo, ito naman, mas lumang sulat na naisama pa ni Ezra sa kanyang aklat, matututunan natin ang mga taktika at pamamaraan na ginamit ng mga kaaway. Obviously, mali at mababaw ang pagtingin nila at sa pagkakakilala nila sa Diyos. Kaya kasama sa mga paalala sa atin today, church, ang immutability o ang hindi nababago at walang pagbabagong Diyos. Siya lang tunay na matapat sa tipan at siya lang ang tunay na matapat sa kanyang mga pangako. Chapter 4, mga kapatid, is about the adversaries who opposed the rebuilding project of the returning exiles. Pansinin nyo na up to this point, no? Sa first 3 chapters, naging matiwasay ang mga pangyayari. Natuloy sa wakas ang propesiya ng Second Exodus, this time from Babylon to Jerusalem. Ang bilang ng mga bumalik ay almost 50,000. So marami-rami. They returned to Jerusalem and Judah, each to his own town. Nabasa natin yun sa chapter 2. Isa pong grand homecoming na sinundan ng pagpapagawa ng altar, ang pagdiriwang ng Feast of Booths, at ang pagbabalik ng regular na pagsamba. So parang matiwasay ang mga nangyayari. Sa pangalawang taon at pangalawang buwan, nabasa natin, inumpisahan ayusin ang pundasyon ng templo. Nagkantahan raw sila in praise and thanksgiving to the Lord. Hindi lang yon, ang buong bayan ay sumigaw. Sumigaw raw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon. At malamang ang sigaw na ito na narinig sa malayo, pati na ang tunog ng mga trumpeta, ang nagdulot ng susunod na eksena na ating babasahin today. Alright? Let's open our Bibles to chapter 4 of Ezra. Ngayon, kung inisip nyo na babasahin natin ang buong chapter, nagkakamali kayo. Dahil pinili ko lang ang babasahin natin. Verses 1 to 5, tapos verse 24. Paliwanag ko mamaya kung bakit yun lang. Okay? Let's read verses 1 to 5 and then sa 24. Una sa English, tapos sa Tagalog. Okay? Pwede nyo sundan na lang ako silently or pwede nyo akong sundan aloud. Ezra 4, verse 1. Ready, go. Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the returned exiles were building a temple to the Lord, the God of Israel, they approached Zerubbabel and the heads of fathers' houses and said to them, "Let us build with you, for we worship your God as you do. And we have been sacrificing to him ever since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here." But Zerubbabel, Jeshua, and the rest of the heads of fathers' houses in Israel said to them, "You have nothing to do with us in building a house to our God, but we alone will build to the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us." Then the people of the land discouraged the people of Judah and made them afraid to build, and bribed counselors against them to frustrate their purpose, all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Verse 24, then the work of the house of God that is in Jerusalem stopped, and it ceased until the second year of the reign of Darius, king of Persia. Sa Tagalog naman, nang mabalitaan ng mga kaaway ng Judah at Benjamin
ng mga bumalik na bihag ay nagtatayo ng templo para sa Panginoong Diyos ng Israel, lumapit sila kay Zerubbabel at sa mga puno ng mga sambahayan at sinabi sa kanila, "Isama ninyo kami sa inyong pagtatayo, sapagkat sinasamba namin ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa. At kami ay naghahandog sa Kanya mula ng mga araw ni Esarhaddon na hari ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Jeshua at ang iba pa sa mga puno ng mga sambahayan ng Israel, "Kayo'y walang pakialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay para sa aming Diyos, kundi kami lang ang magtatayo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng iniutos sa amin ni Ciro at ng hari ng Persia. Nang magkagayoy, pinanlupaypay ng mga tao ng lupain ang taong bayan ng Juda at tinakot silang magtayo. Umupa sila ng mga tagapayo malaban sa kanila upang biguin ang kanilang layunin sa lahat ng mga araw ni Ciro na hari ng Persia maging hanggang sa paghahari ni Dario sa hari ng Persia. Verse 24, nang magkagayoy natigil ang paggawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ito ay napatigil hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario na hari ng Persia. This is the word of the Lord for us today. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, O Diyos, kayo po ang aming makapangyarihang tagapaglikha at tagapagligtas. Panginoon, nawa ay buksan niyo ang aming mga tenga sa pakikinig, ngunit mas lalo ang aming mga puso na marinig ang inyong mga salita. Lord, ito po ay pangyayari na matagal na panahon, and yet nakikita namin ang pattern of opposition over and over again, even until today. Teach us, Lord, to be ready. Teach us, Lord, how to respond. And teach us, Lord, to have faith and hope that Christ has redeemed us for eternity. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yung mga verses na ating binasa aligns with the timeline of the previous chapters. So kung chronological po ang ating pagbabasa, ito talaga ang eksena na sumunod. Di ba? From chapter 1, 2, and 3, matiwasay ang mga nangyayari. Tapos, ito ngayon may oposisyon. Pero bakit natin na-skip ang verses 7 to 23? Kasi si Ezra may bagong ginawa, may bagong style. Kung madalas tayo nakakarinig ng flashback, ito flash forward. Ang ginawa ni Ezra, sa verses 7 to 23, nagbigay siya ng example. Nag-flash forward siya sa panahon ni Nehemiah. At doon, sinabi niya, hindi lang sa paggawa ng templo, kundi sa paggawa rin ng lungsod at ng pader, ay may pagpipigil sa mga taong ng lupain. Tawag nila tao ng lupain. Sa unang pagbasa, parang nakakalito, no? Pero kapag inintindi mo kasi yung timeline, mas nagiging maliwanag na ang layunin ni Ezra sa kabanatang ito. Ang main message niya ito. Listen to this. The main message is that from the time na nakabalik ang mga exiles, paulit-ulit na mga konfrontasyon at oposisyon ang kinakaharap nila. Yun ang tema ng chapter na ito. Pero, merong hindi siya sinasabi dito. Meron siyang underlying hope o nakatagong pag-asa. Ano ba yun? Alam niyo po, sa panahon ng flash forward, sequence sa kwento ni Ezra, nakatayo na yung templo. You realize that? Yung kwentong ito, flash forward siya, di ba? Pero sa panahon niya, nakatayo na yung templo. So alam ni Ezra na kahit may kwento siya ng oposisyon, yung example niya ng oposisyon sa paggawa ng lungsod ng Jerusalem at ng pader, sa mga panahong iyon, nakatayo na talaga ang templo. So may nakatagong pag-asa sa ating binabasa. Bagamat matindi ang pagsubok ng kanilang mga kaaway at naging successful ang pagpapahinto ng rebuilding project,
We know na naantala lang, hindi sila natalo. The title of our sermon today, church, is The Enemy's Playbook, God's Providential Plan. Ang plano ng kaaway, ang mapaglaang plano ng Diyos. Titingnan po natin ngayon ang tatlong bahagi ng playbook ng kaaway. No? Yung mga taktiko niya, yung mga paraan ng kaaway. Ngunit, makikita natin na ang lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng mapaglaang plano ng Diyos. God's providential plan na hindi kailanman mabibigo. Here are our 4 Ds or 4 Ps, depende kung English or Tagalog kayo mag-notes. The first one is deceptive proposal, verses 1 to 3. Paano ka lang mapanlinlang? Number 2, discouraging plots, verses 4 and 5. Paghadlang at pananakot. Number 3, damaging propaganda. That's the verses 6 to 23. Propagandang pumipinsala. And number 4, delayed, not defeated. That's verse 24. And actually, chapter 5, verses 1 to 2. Pwede natin silipin. Pakay na di pipigilan. So yun po ang ating 4 Ds and 4 Ps sa umagang ito. Umpisa natin sa panahon ni Ciro hanggang kay Dario. Pansinin natin, church, na ang tawag ni Ezra sa mga taong nag-offer ng tulong, syempre, di ba, dapat nag-offer sila ng tulong, di ba? Anong tawag sa kanila ni Ezra? Kaaway. Adversaries, enemies. They claim to worship Yahweh in verse 2. Okay, sige. Kaaway pala. Sino ba itong mga kaaway na ito? Interesting ang itong fact, mga kapatid, na sa aklat ng Ezra at Nehemiah, una pong nabanggit ang mga Samaritano. Kilala nyo ba the Samaritans? Di ba may sikat na parable of the Good Samaritan si Jesus. Ito po pala sa Ezra ang origin story of the animosity o ang pagkapuot between the Jews and the Samaritans. Dito nag-umpisa yun. Dito pala nag-umpisa sa panahon ng Persian regime. And you know, na ang away na ito, ang hindi pagkakasundo nito lasted for centuries even until the time of Jesus. Today, only hundreds exist in Israel. Meron pa rin mga Samaritano. At may sarili din silang paniniwala and I will not go into that, no? Pero this is where it all started. So the question is, totoo nga ba that they worship Yahweh? Ang kwento niyan ay nasa 2 Kings chapter 17. Ito ang buod ng kwentong iyon. Halo-halo ng mga lahi ang dinala ng hari ng Assyria sa Samaria at wala silang takot sa Panginoon. Remember, may Northern Kingdom and Southern Kingdom. Nung ang Assyria ang nagsakop sa Northern Kingdom, nagpadala siya ng iba't ibang uri ng tao. May taga-Babylon at iba-ibang mga lugar. At doon daw, sa Samaria, ang mga taong yun ay walang takot sa Diyos at nagsugo ang Diyos ng mga leon para patayin ang iilan sa kanila. Nakatakot, di ba? To see or even to watch ang mga leon na kumakain ng tao. Nangyari pala yun noon. Nalaman ito ng hari ng Assyria at nagpadala siya ng isang pari, isang Jewish priest para turuan ang mga bagong nanirahan patungkol sa batas ng Diyos. Tinuruan ang mga dayuhan sa kung paano dapat matakot sa Panginoon. So good yon, di ba? Pero gumawa pa rin ng kanilang sari-sariling mga Diyos-Diyosan ang mga ito. So actually, kahit totoo na may pagkakakilala sila sa Diyos ng Israel, halo-halo ang relihiyon nila. At may sariling mga Diyos-Diyosan pa rin sila. So, anong nangyari doon? Kilala sila na hindi talaga tapat sa Diyos, itong mga Samaritano. Pero sa panahong ito, nung nilapitan ng mga Samaritano ang mga pinuno ng mga Hudyo,
The last thing that Jews needed were hostile neighbors. Bakit? Hindi ba kakabalik lang nila? Ano yung unang gagawin nila? Magkaroon ng kaaway. Yun ang ayaw nilang gawin, hindi ba? Wala silang impluensya at wala silang kakampi. The Jewish exiles were in fact vulnerable. Pero, paano sila sumagot? Let's look at verse 3. Clearly, sabi ng mga Hudyo, sa sagot nila, naintindihan natin na mas importante sa kanila ang maging tapat sa utos ng Diyos, ang hari ng mga hari, at sa utos din ng hari ng Persia na si Ciro na kanyang lingkod. Yung pagsagot ni Zerubbabel, hindi yun bastos. They were not being rude. Hindi rin sila naghahanap ng away. Pero kinailangan nila maging tapat sa kasunduan at sa pagsamba. Sa kanilang pagkakakilala sa mga Samaritano, tiyak sila na ikagalit ito ng Panginoon. Kung tutulungan sila ng ibang tao, magkakaroon sila ng sense of ownership at impluensya sa templo. Ito po yung deceptive infiltration tactic ng kaaway. Alam ng mga Hudyo na ikakagalit ito ng Panginoon, lalo na kilalang mga idolaters ang mga Samaritano. Kung papayagan nila ang mga kaaway ng Diyos na itayo ang templo, mas mabuti pang hindi na lang matayo ito. Okay? Church, hindi ba tayong lahat ay may parang ganitong dilema sa pang-araw-araw nating buhay? Minsan, o siguro madalas, nanganganib tayong makompromiso ang mga prinsipyo natin na galing sa salita ng Diyos. Ang mga desisyon natin, kahit gaano kaliit sa ating paningin, ay pagkakataon natin na magtiwala sa Diyos at sumunod sa mga utos niya. Kung hindi natin kayang sundin ng Diyos sa maliliit na mga bagay, paano pa sa malalaking desisyon? And yet, hindi ako nangangaral na maging perpekto tayong lahat. Kasi alam nating lahat na tayo ay tagagawa ng mga maling desisyon. Right? We are all makers of wrong decisions and compromisers. Hindi natin kailangan magmalinis. Hindi lang tayo naging biktima ng deceptive proposals ng mundo. We are guilty of deceiving our parents to get what we want. To deceive others to get the upper hand. Manlinlang ng gobyerno sa hindi tamang pagbayad ng buwis. Manlinlang ng kumpanya sa hindi pagtatrabaho ng tama. And so on and so forth. In a sense, because of how great our sin is at kung paano ay tayo ay corrupted from within, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos at sa Panginoong Hesus, lahat ng desisyon natin ay makasarili, makumundo, at hindi para sa kalwalhatian ng Diyos. And we deceive ourselves in trying to justify our goodness. Mapapaisip ka talaga, no? Were any of these decisions apart from Christ really or any good? Kung babasehan natin sa kabanalan at sa pangwalang hanggan na katayuan mo, kapatid, the first good and wise decision you ever made was to follow Jesus Christ. It is He who obeyed the Father perfectly. He is the one who saved us from the consequences of all our bad decisions. Ito po ang key application for us here, church. Ikompromiso mo na ang ibang bagay at aspeto ng buhay mo. Huwag lang ang kabanalan mo na binayaran ng dugo ni Kristo. Amen? Now let's move on to verses 4 and 5. Lumabas din po ang tunay na kulay ng mga nag-aalok ng tulong. Kung talagang ang pagsamba ng Diyos ang habol nila at hindi impluensya at kontrol, susuportahan nila ang desisyon ng mga pinuno, di ba?
Okay. Ayaw nyo ng tulong, edi okay lang. Sana successful kayo sa pagpapatayo ng inyong templo. Yun ba ang nangyari? Hindi. Dito sa verse 4, may paghihiwalay ng people of the land and ng people of Judah. Sa konteksto po ng Ezra and Nehemiah, kung makikiisa ang Israel at mag-cooperate sa mga tao ng lupain, ito ay malaking senyales ng kanilang kawalan ng katapatan. Ang mismong kompromiso na ginawa na nila dati. Ito po ang hindi inulit ni Zerubbabel. Praise God! Hindi ito inulit ni Joshua at ng iba pang mga pinuno. Pero, lumabas ang tunay na kulay ng mga Samaritano. Ano po ba yung mga discouraging plots na ginawa nila? Nandun ang psychological warfare, right? Para ma-demoralize at matakot ang mga returning exiles. Kung meron pong tactic of infiltration na sinubukan nilang ginawa, pero hindi nagtagumpay, ito naman ang kanilang tactic of intimidation. Kasama na dyan ang pagsuhol sa mga maimpluwensyang tao para biguin ang kanilang layunin. At ginawa po nila yan, hindi one time, big time. Sabi dyan, ginawa nila unrelentlessly. Sabi sa verse 5, all the days of Cyrus until the reign of Darius. Church, this is nearly a 20-year period of opposition. Ang Pure Church, 10 years pa lang. Isipin nyo, 20 years po silang binugbog ng oposisyon, kinalaban ng tuloy-tuloy. Kung hindi po gumana yung unang tactic, itong pangalawa, we learn in verse 24, ay nagtagumpay. Okay? Naipatigil nila ang paggawa sa bahay ng Diyos. So ang tanong, church, was their decision to refuse cooperation worth it? We know that it came with a cost. Nang hina, nanlupaypay, at natakot ang mga tao. Epektibong napahinto ang gawain. Kung meron man tayong natutunan sa ating pag-aaral ng Job tuwing Miyerkules pala, every other. Anong natutunan natin? Ito ang katotohanan that following and honoring God does not equate to better circumstances or less hardship and suffering or your best life now. Ang health and wealth teaching ay ang deception ng mundo. Ito po ang matagumpay. Dito po matagumpay si Satanas na pairalin ang pag-iisip na may prosperity when you follow God and seek God in all things. Pero kapag hindi nangyari, mapanghihinaan ang iglesia. Masisira ang testimonya nila, hindi ba? O kala ko ang Diyos ay matapat. Bakit nung sundan namin sila, may 20 year na hindi natuloy ang templo? Ito ang pangangaral, ang deception ng mundo at ni Satanas. Kaya, kapag may bagyo at may pagsubok na dumadating na panghihinaan, nawawalan ng pananampalataya, and you end up doubting the existence of God because of the existence of unexplainable suffering. Tandaan natin kung paano nagsalita ang Diyos kay Job. Paano siya nagsalita? Mula sa ipo-ipo siya nagsalita. Galing sa isang malakas na bagyo. Parang wala lang ito sa Diyos. Paalala ito, hindi ba? Sa hindi natin maintindihan kapangyarihan ng Diyos, kahit sa pinakamalakas na bagyo, nakikipag-usap lang siya kay Job. Sa oras ng kahinaan, takot at kawalan ng pag-asa, we realize na hindi natin kayang magpatuloy sa sarili nating lakas. Ito yung mga panahon na we say,
Hindi ko kakayanin to. When the world says, kaya mo yan. Pagpatuloy mo lang, tiyaga, sipag. Pero sa isang malakas na bagyo tulad ng dumaan sa Cebu at dadaan ngayon sa Aurora, yan ang mga panahon when you say, hindi namin kaya sa aming sariling lakas. Ang ating pagtsatsaga ay hindi nakasalalay sa ating matibay na kalooban, kundi sa mapaglaang pagkilos at probidensya ng Diyos. Amen? Hindi natin kaya ang kapangyarihan ng bagyo. Pero kahit yun, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Church, God is glorified when the weak overcomes the strong by faith. Huminto ang mga tao, ngunit hindi ang plano at pagkilos ng Diyos. Sa Ezra chapter 5 verse 1, isinugo ng Diyos ang mga propetang sina Hagay at Zechariah upang muling pasiglahin ang mga tao sa pamamagitan ng salita at espiritu. There is a time for working, there is a time for waiting. Ang sigurado tayo ay ang hustisya at kabutihan ng Diyos ang mangingibabaw sa huli. Our key application here, church, kung ikaw ba ay pinanghihinaan ng loob, ang iyong takot at panghihina ay totoo. Hindi natin ipinagkakait yun. Ngunit hindi ito ang huling salita. Ang iyong kahinaan ay hindi tanda ng paglibang ng Diyos. Ito ang pagkakataon upang ipakita niya ang kanyang kalakasan at kapangyarihan sa inyo. Huwag magtiwala sa iyong nararamdaman. Magtiwala sa kanyang mga pangako. Fast forward tayo ngayon sa panahon ni Ahasuerus at Artaxerxes. Ipinakita ni Ezra ang mga liham na puno ng kasinungalingan laban sa mga Hudyo. Ito po sa verses 6 to 23 is the fast forward to Nehemiah's time when they were rebuilding the city and its walls. Ang pahiwatig ng mga Samaritano ay kanilang itinatayo ang mapaghimagsik at masamang lungsod na iyon. Direct slander, no? Kung may tactic of infiltration at intimidation, dito natin nakikita ang tactic of slander o paninira. Ano raw ang magiging resulta kung makukumpleto nila ang Jerusalem? Una, sila ay hindi magbabayad ng buwis. Ito po ay banta sa ekonomiya. Pangalawa, ikasisira raw ito ng puri raw ng hari. Banta laban sa politika. Ginamit po ng kaaway ang gobyerno o ang estado bilang sandata. Ipinapakita nito ang di maiiwasang tunggalian sa pagitan ng Kingdom of God and Kingdom of Man. Palaging makikita ng makamundong sistema ang kaharian ng Diyos bilang isang banta. The kingdom of man will see the kingdom of God as a threat. Dahil the kingdom of God is proclaiming a king of kings na hindi tulad ng hari ng mga tao. Si Jesus, hindi ba? Ang pinoproclaim ng kingdom of God. Church, ito po ang eksaktong playbook na ginamit upang ipako si Jesus sa krus. Do you realize that? Ang ultimong akusasyon kay Jesus ay hindi theological, kundi politikal. Sabi sa Luke 23:2, natagpuan namin ang taong ito na nagbabawal magbayad ng buwis kay Cesar at sinasabing siya raw si Kristo, isang hari. Parehong taktika, the same playbook from centuries ago. Pero, kung dati, mga Samaritano ang kaaway sa layunin ng Diyos,
laban sa Diyos Anak, ang mga Hudyo mismo ang gumamit ng damaging propaganda upang ang gobyerno ng Roma ang pumatay kay Jesus. Ang rurok po ng paninira laban sa bayan ng Diyos ay nangyari nang sila mismo ang bayan ng Diyos ay nanira sa mismong anak ng Diyos. Ilang beses ako napaisip in preparing for this sermon, church. Lagi kong iniisip, who is the real enemy? Sino ang totoong kaaway? Employing all these tactics, using the same playbook time and time again. Nandyan si Satanas, oo. Siya ang espiritual na kalaban na kumikilos sa mundo at sa mga makasalanang motibo ng mga tao. Pero tulad ng tinanong si Adan at si Eva sa hardin, ituturo na lang ba natin ang ahas na nanlinlang sa atin? O may isang katotohanan na maraming ayaw tanggapin, na ang makasalanang tao, tayo ang kaaway. Sa Hudyo, sa Samaritano, sa Pilipino, at sa anumang lahi, merong mabuting balita kay Kristo. Tayo ang kaaway. Tayo ang may pangangailangan ng tagapagligtas. Here is Romans 5:10-11. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Reconciliation with God. Church, hindi na ikaw kaaway ng Diyos. Kung dati, bilang makasalanan tayong lahat, ang mundong ito ay kaaway niya. Pero nung dumating si Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang buhay, tayo po ay naligtas na. Verse 24 is the darkest and saddest point in this chapter. Sabi doon, kaya't ang gawain sa bahay ng Diyos sa Jerusalem ay nahinto. Sa puntong ito, mukhang panalo ang kaaway at tapos na ang laban. Certainly in almost 20 years, marami ang nawalan ng pasensya at ng pag-asa. Imagine mo yun? Ilang taon sila? 70 years in exiles? Plus another 20 years na napahinto ang paggawa ng templo? Lord, anong tinuturo niyo sa amin? Hindi ba? Siguro ang panalangin nila. Ngunit, ang puso ng ating pamagat at ng chapter na ito ay ang mapaglaang plano ng Diyos. Hindi lamang ito nakikita sa mga tagumpay, kundi maging sa mga paghinto. Alam natin na ang paghinto ay hindi sorpresa sa Diyos. Ito ay kasama sa kanyang perpektong plano. Ang Diyos ang nag-ordina ng paghinto, siya rin po ang nag-ordina ng muling pagsisimula. We will read in the next chapter na ang gawain ay muling nagsimula. At hindi dahil sa inisyatiba ng tao, kundi dahil sa soberanong pagkilos ng Diyos. Do you know that in only 4 years, natapos nila ang templo? Bilis. Sa pananaw ng kaaway ay nanalo na siya. Sa pananaw ng kaaway, ang pinakadakilang tagumpay niya ay ang krus.
Ginamit ng kaaway ang paninlang, hindi ba? Ni Judas, infiltrating the apostles. Ang pananakot ng mga tao, pananakot ng mga Pariseo sa mga panahong iyon. At ang political na propaganda, ginamit din si Caiaphas at si Pilato upang patayin ang tunay na templo, si Jesucristo. Sa pananaw nila, napahinto nila ang gawain, ang katawan, nawalan ng buhay, ang libingan ay selyado. Ngunit ito ay ayon sa tiyak na plano at paunang kaalaman ng Diyos. Remember Acts 2? It was the definitive plan of God. Ginamit ng Diyos ang pinakamasamang gawa ng tao upang isakatuparan ang pinakadakilang gawa ng kaligtasan. Ang paghinto, kamatayan ni Kristo, ay hindi ang pagkatalo. Ito ang paraan tungo sa tagumpay, ang ating katubusan. Jesus, during the Passover, told the Jews, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." He was speaking about the temple of His body. Sa ikatlong araw, ang gawain ay muling nagsimula sa pagkabuhay ni Kristo. Church, sa dami ng oposisyon, sa paulit-ulit, the pattern of opposition in the history of mankind, how can it be that pure church exists today? Ang iglesia, ang layunin ni Kristo, hindi mabibigo. Sabi ni Jesus sa Mateo 16:18, "Itatayo ko ang aking iglesia," sabi ni Jesus, "at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magwawagi laban dito." Praise God, church. Our hope is secure. Even the victory of the enemy is the victory of God. Tayo po ay manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, Lord, hindi namin maintindihan kung paano ang inyong mga salita na dapat mag-comfort sa amin ay nanggagaling sa isang bagyo. Si Job, Lord, ang isa sa mga pinaka-nagdusa na tao sa buong mundo. Siguro second to Jesus. Maybe third to Paul. Hindi namin maikukumpara ang pagdurusa na kanilang dinanas. And yet, Lord, when you think about the storm, there is the eye of the storm, where there is calmness and peace and beauty and glory and hope. Narinig namin ang maraming testimony ng eyewitness. Yung mga storm chasers, they would be in the middle of the storm there, and there would be pure light. There will be pure energy in the eye of the storm. Because God, we know that in the storm, you're in the midst of it, and you're in control of it, and no power can be compared to the power that you hold. Father, may it be an encouragement to all of us. In whatever storm na aming mararanasan, sa ministry man yan, sa buhay namin, sa mga relationships namin, sa parenting namin, I pray, O God, that we can be humble enough, Lord, to say na hindi namin kakayanin. To say that we must trust you, your strength, your power, that will never be stopped.
Thank you, Lord, for your message this morning. In Christ's name we pray. Amen.